Kumustahin natin ang sitwasyon sa Isabela matapos ang pananalasa ng Bagyong Luis na humina bilang low pressure area. May ulat on the spot si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Rafi, as of 6 a.m. kanina ay idineklara na ng Etiague MDRRMO na possible na ang Anafunan Overflow Bridge. Gayunman ay pinag-iingat pa rin ang mga dumadaan dito ng mga residente at mga motorista, lalo na't patuloy pa rin ang pagbaba ng tubig mula sa mga upstream river. Nakaharang pa rin ang malalaking bakal sa isang overflow bridge sa Barangay Gukab, Etiague, Isabela para siguraduhing walang motorista ang makadadaan sa tulay. Unstable pa raw kasi ang antas ng Cagayan River at may nakaharang ding mga kahoy at sanga ng puno kaya't lubhang delikado sa mga motorista. Sa kasalukuyan, 3 overflow bridge pa rin ang hindi maaaring daanan ayon sa PDRRMO, ang Gukab, Bacolod at Alicaucao. Sa Ilagan City, nakaposisyon pa rin ang mga equipment ng Isabela PDRRMO para sa mga responde kung kinakailangan. Bagamat low pressure area na ang dating Bagyong Luis, epektibo pa rin hanggang ngayon ang kanilang no swimming, sailing at fishing policy, maging ang liquor ban. Matataas pa rin kasi ang alon at ihip ng hangin sa mga coastal area sa Isabela. Wala ring evacuees, sugatan at casualty dahil sa epekto ng nagdaang bagyo. Rafi, magandang balita rin umano ang pag-ulan dito sa probinsya, lalo na't ilang buwan na hindi inulan dito sa Isabela dahil nga sa epekto ng Super El Nino. At kaninang alas 10 ng umaga ay tumaas na raw sa lampas 165 meters above sea level ang antas ng Magat Dam. Gayunman, giit ng National Irrigation Administration ay critical pa rin ang antas na ito ng dam. Samantala, Rafi, dito naman sa Cauayan City ay bahagyang bumubuti na ang lagay ng panahon pero may panaka-naka pa ring pag-ulan. Rafi? Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. May mag-live-in partner na nasawi matapos masangkot sa karambola ng 4 na motorsiklo sa Davao Bukidnon Road sa Davao City. Balitang hatid ni John D. Esteban ng GMA Regional TV. Nagpaikot-ikot sa ere bago tuluyang tumigil ang motorsiklong ito sa Davao Bukidnon Road sa Katalunan Pequeño, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, nasangkot ang motorsiklo sa karambola ng 4 na motor. Batay sa investigasyon, tinatahak ng 3 sa 4 na motorsiklo ang southbound lane. Nabangga ng motorsiklong minamaneho ng 19 anyos na lalaki ang likurang bahagi ng motorsiklo ng mag-live-in partner. Ang motor ng magka-live-in bumangga sa isa pang motorsiklo. Ang gulong naman ng motorsiklo ng 19 anyos na rider tumilapon at tumama sa isa pang motor sa kabilang lane. Sugatan ang rider nito. Dead on the spot ang mag-live-in partner. Malubhang nasugatan naman ang 19 anyos na rider habang ang isa pang rider ay tumakas umano. Isa ka vehicle, ka motorcycle po atong V4. Mao po to siya ang kuan ma'am, ang gina-trace po nato karon kung asan na ni siya o kinsa ni siya kay mao ni siyang nakasibat sa scene. Iniimbestigahan din kung may naganap na drag race. Nagtrending manggod ni siya sa social media niya butang siya title na alleged drag race. Sa amo ma'am, considered namo ni siya karon as reckless driving resulting into that incident. Going pa amo ang backtracking karon ma'am sa mga CCTVs o nangita po may mga witnesses nga makahatag og testimony nga drag race jud ang nahita po. Sa ngayon, ang 19 anyos na rider at tumakas na driver ang posibleng mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV ang pamilya ng namatay na mag-live-in partner at ang nakabanggang rider. John D. Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Mapandan, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagkukumpuni ang lineman sa bahagi ng barangay poblasyon itong Biyernes. Maya-maya, bigla siyang bumitin sa hagdan at tila nangisay. Inuga ang kanyang kasama, siya ng kanyang kasama ang hagdan hanggang sa maalis sa pagkakabitin ang lineman. Dead on arrival po siya sa ospital. Ayon sa pulisya, nag-aayos noon ng linya ang 33 anyos na lineman nang aksidente niyang mahawakan ang live wire. Iniuwi na po ang mga labi ng biktima sa Masbate kung saan siya residente. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa kumpanya ng biktima.
wala pa silang pahayag pati ang pamilya ng nasawing lineman.